Ako, si Ate Joy, at ito ang kwentong CFCI ko. Nung bata pa lang ako, nagsiserve na talaga ako kay Lord. Then one day, nagkaroon ako ng pamilya, maaga akong nagkaroon ng anak. Nidiagnose ako, nung nagpa-check up po ako, na-diagnose ako na meron akong ovarian cyst. Kasabay po ng baby na pinagbubuntis ko. Then dumating po kami sa punto na pinapili ako ng doktor. Yung buhay ko ba o yung buhay ng anak ko? Kasi kailangan na po talaga siyang parang alisin. Then syempre, dahil pagkakamali niya yung maaga kong nagbuntis, nag-anak, pinanindigan ko na, nabubuhayin ko pa rin yung anak ko. Akala ko kasi siguro biro-biro lang yung dati, na hindi totoo na mamamatay ako. Pero dumating po kami sa punto ng 4 months yung tiyan ko, kailangan na akong operahan dahil sumabog na po yung cyst ko. Pagpunta po sa ospital, pinaperma na po kami ng doktor, yung mga parents ko at saka yung live-in partner ko na kung ano man yung mangyari sa akin, sa baby, wala na po silang magagawa. Then lumabas ang doktor, sinabi, patay na daw si baby. Wala na siyang heartbeat. Siguro yung tanging natawag ko lang talaga dun si Lord, ang divine mercy. Kasi alam ko yun yung habag talaga, yung awa talaga, sa kanya mo lang hihingi. Sinabi ko kung mabubuhay yung anak ko, magsiserve ako sa kanya. Then ganun din yung baby ko. Then, after nung operation, tinawag ako, kinausap ako ng doktor at sinabi, congratulations, buhay yung baby ko. Doon pa lang, miracle na yun eh, na pinakita sa akin yun. Siyempre, puso kabataan. Kinalimutan ko yung covenant ko kay Lord, yung commitment, yung pinangako ko sa kanya. Kinalimutan ko yun. Ginawa ko yung mga bagay na alam kong magpapasaya lang sa akin. Kahit na utang ko sa kanya yung buhay niya at buhay ko, kinalimutan ko yun. Dumating ako sa punto na nagtrabaho, gusto lang magkaroon ng pera, yung mama. At gusto ko lang din magiganti sa mga kapatid ko kasi lagi nila ako sinasabihang pabigat. Dumating sa punto na nag-abroad ako, nagpapawan ng Turkey, nag-OFW. Unang araw, pangalawang araw, isang buwan, okay ako, masaya, mabait yung amo ko. Pero dumating yung pagkakataon talaga na hindi na kami naging okay ng boss ko. Pinalayas ako, wala akong cellphone, kinuha nila yung cellphone na binigay nila sa akin na mayroong SIM card ng Turkish. So wala talaga akong magiging contact. Out of nowhere, hindi ko kilala kung sino yung mga tutulong talaga sa akin. Pero alam ko talaga si Lord lang yung tumulong sa akin that time. Para mula sa Asian side, Turkey, to Europe side, makapunta ako. Tapos si Lord pa talaga yung dumating sa punto na sa labas na ako, lamig na ako kasi mag-iisip ko. Ang tanging inisip ko lang, kailangan ko sumakay ng taxi para mainitan yung katawan ko. Pero alam ko si Lord yung nagpabigay sa akin ng taxi na yun. Dinaan niya ako dun sa iskinita kung saan may mga Pilipina na tutulong sa akin. Inampon ako agad na hindi man lang tinatanong, chinecheck ano yung background ko. Yung parang pag si Lord talaga yung pumipulong sa mga taong tutulong sa'yo. Walang pasyon, wala nang sabi-sabi, talagang tutulungan kayo. Kasi alam mo sa kanya galing. Malalaman mo pag sa kanya talaga yung galing. Akala ko yun na tapos na. End na yung pagsubok na haharapin ko. Dumating pa sa punto na kung kailan akala ko okay na ako, yun lang, tapos na. Tsaka naman ako na-diagnose na meron akong cancer. Breast cancer, stage 3 na. Nalagas na yung buhok ko. Sobrang hina ng katawan ko, lagi na ako nilalagnat, sumasakit yung dibdib ko. Tapos nag-decide na talaga yung mga magulang ko, tita ko, pauwiin ako ng Pilipinas. Tapos sobrang lungkot ko kasi nga, disappointment sa akin yun. Taas ng pangarap ko yan, taas ng gusto kong gawin. Plano ko lang kasi yun. Una, hindi ko nauunawaan kung ano ba talaga yung plano ni Lord sa akin. Kasi yun yung plano ko, yun yung gusto kong gawin eh. Hindi ko siya sinisip pero nagtanong ako sa kanya, bakit ako? Sobrang daming taong masasama, bakit ako?
Ninangarap lang naman para sa pamilya, para sa anak. Pero, nung pumunta ko ng CFCI, naiintindihan ko lahat. Actually, ayaw ko pa unang pumunta. Pinilit lang ako ng mga magulang ko na sumama ka sa ganito, sa ganyan, sumama ka sa CFCI. Una, sabi ko, ano yun? Pero, pag tinouch ni God yung puso mo, napunta talaga ako dun sa punto na pumunta ako. Narinig ko yung salita ni Tatay Mark na yung mga sinasabi na sa akin. Talagang alam ko na kay Lord galing yun eh. Ginamit lang si Tatay. Tapos, yung time na hiniling po nila ako, ni Tatay Mark, hiniling po niya ako. Gumaling po ako sa breast cancer ko na hindi ko na po kailangan magpa-opera. Hindi ko na po kailangan mag-chemo. Yung nagpa-check up po ako, sinabi na cleared na masas na lang po yung meron ako, hindi na siya bilateral. Sobrang saya ko. Tapos sinabi ko sa sarili ko, ito pa yun, Lord. Ito pa yung calling mo sa akin kung bakit mo ako pinabalik ng Pilipinas. Kasi una hindi ko naiintindihan. Ang hirap maging, siguro ang daling maging mabuti pero ang hirap magkaroon ng pananagutan sa kapwa. Yun yung ngayon na iniintindi ko at ngayon na, hindi lang kasi talaga yung physical ko yung pinagaling ni Lord. Turo si FCI family. Pinagaling niya ako pati emotional. Pinalakas niya ako. Kasi mas naiintindihan ko ngayon kung ano kabuluhan ng buhay. Ano yung halaga ko. Naiintindihan ko lahat kung bakit ako nabubuhay dito. Alam ko may mission ako. At lagi nga sinasabi ni Ana na kung yung ibon na pinapakain ni Lord, tao pa kaya nakawamas na papabayaan. Dati takot ako mag-isa. Dati takot ako sa lahat ng bagay. Pero nung nasa CFCI ako, na narinig ko na sinabi ng mga nila tatay, ng pastor dito, ng elders na sinabi nila na hindi ka na nag-iisa kasi kasama mo na si Lord. So, feeling ko, yung death sa akin dati na kinakatakutan ko, ngayon hindi ko na siya kinakatakutan kasi alam ko na gift ni Lord dyan sa atin. At kailangan lang natin malaman at gawin yung tama para alam natin kung saan tayo pupunta. Ang daming nabago sa pamilya ko dahil sa CFCI family. Natuto ko magpakumbaba, natuto ko umamin sa pagkakamali ko para magkaayos kami ng mga kapatid ko. Dati hindi ko pa naiintindihan kung bakit kailangan ako yung magpakumbaba, pero ngayon naiintindihan ko na kasi mas masarap sa puso kapag nagpapatawad ka at the same time kahit ikaw yung maunang humingi ng tawad, mas masarap yun kesa sa ikaw yung pinapatawad. Kaya yung nagkwentong CFCI ko, hindi ako magpapagod na mag-serve kasama ng anak ko dito kasi pangalawang beses na ako nilang binigyan ng chance para maayos yung buhay ko. At saka lagi na pinapalabas sa akin yung pagmamahal ko sa akin. Yung araw-araw pa lang na nagigising ako sa umaga, na-appreciate ko na siya ngayon. Kasi dati hindi ko siya na-appreciate. Kasi akala ko, pera lang yung magpapasaya sa tao. Pero yung nagkasakit ako, binago ni Lord lahat yun. Hinayaan niya, inallowed niya na mangyari sa akin lahat yun. Para ma-appreciate ko yung maliliit na bagay na hindi ko na-appreciate noon. Yun lang po. Thank you. Kristiyanong. Ako'y 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 Kristiyanong. Masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ako'y Kristiyanong masayang tunay.